Welcome back to our channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang hakbang ng Pilipinas, ang pagsisimula ng negosasyon para sa isang Visiting Forces Agreement o VFA kasama ang bansang France. Kung maaprubahan, ito ang magiging kauna-unahang VFA ng Pilipinas sa isang European country. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating seguridad, at paano ito makakaapekto sa regional dynamics sa Asia-Pacific? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una sa lahat, linawin muna natin, ano nga ba ang Visiting Forces Agreement? Ang VFA ay isang kasunduang militar kung saan pinapayagan ang mga sundalo mula sa isang bansa na bumisita at magsagawa ng military activities sa teritoryo ng isa pang bansa. Karaniwan itong ginagamit para sa joint training, humanitarian missions, at disaster response operations. Sa ngayon, may VFA ang Pilipinas sa Estados Unidos, simula 1999, at may status of Visiting Forces Agreement tayo sa Australia, na ratify noong 2012. Mayroon na rin tayong Reciprocal Access Agreement sa Japan at bagong-bagong VFA sa New Zealand at Canada. At ngayon, France ang susunod na target. Ayon sa French Ambassador na si Marie Fontenelle Lassalle, ang unang round ng negosasyon ay isinagawa na sa Paris ngayong linggo. Tinawag niya itong very promising and successful, pero inaasahang hindi magiging madali o mabilis ang proseso dahil sa komplikado nitong nature. Ang ibig sabihin nito ay talagang seryoso ang parehong panig sa pagbuo ng isang matatag at kapaki-pakinabang na kasunduan. Kung matutuloy, France ang magiging unang European country na magkakaroon ng VFA sa Pilipinas, isang malaking milestone para sa ating foreign policy. Bakit nga ba France? Bukod sa pagiging military power sa Europe, ang France ay may mga overseas territories sa Caribbean, Indian Ocean, at Pacific, tulad ng New Caledonia at French Polynesia. Ibig sabihin, may direktang interes sila sa rehiyong Asia-Pacific, at sa mga isyu tulad ng freedom of navigation at maritime security, na parehong mahalaga rin para sa Pilipinas. Mula pa noong December 2023, lumalalim na ang ugnayan ng France at Pilipinas sa defense sector. Nagkaroon ng letter of intent sa pagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at French Defense Minister Sébastien Lecornu. Isa sa mga layunin ng letter na yun ay ang posibleng pag-usad ng VFA. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tumitingin ang Pilipinas sa France ay ang kanilang advanced defense technology at sariling industriya ng armas. Ang France ay isa sa top exporters ng military equipment sa buong mundo, kasama sa kanilang mga produkto ang Dassault Rafale fighter jets, Naval Group submarines, at Thales radar systems. Hindi malabong may konsidera ng Pilipinas ang France bilang long-term defense partner hindi lang sa training kundi pati sa possible arms acquisition. Sa mga nakaraang buwan, ilang ulat na rin ang lumabas na may interest ang Pilipinas sa mga French-made systems bilang bahagi ng Horizon 3 defense modernization. Halimbawa, ang Dassault Rafale ay isa sa mga tinitingnan na multi-role fighter jets para sa Philippine Air Force. Ang pagkakaroon ng VFA ay maaaring maging tulay para sa mas malalim na evaluation ng mga French platforms at joint interoperability testing, isang kritikal na hakbang bago bumili ng anumang high-value defense asset. Bukod pa rito, mahalagang tandaan na ang France ay may sariling independent foreign policy. Hindi ito kabilang sa mga military alliances gaya ng Quad sa Asia-Pacific, kaya't ang VFA nila sa Pilipinas ay hindi directly influenced ng US or other powers. Ibig sabihin, strategic ang value ng kasunduang ito dahil nagpapakita ito na ang Pilipinas ay kayang makipag-alyansa sa iba't ibang bansa base sa sariling interes, hindi lang bilang extension ng malalaking power blocks. Sa broader regional context, tumutugma rin ito sa tinatawag na multilateralism, isang bagong trend sa international security kung saan ang mga maliliit at medium-sized na bansa ay gumagawa ng smaller, focused partnerships para sa specific threats tulad ng maritime security, cyber defense, at climate-related risks. Sa ganitong paraan, hindi lang umaasa ang Pilipinas sa iisang alyado kundi bumubuo ng mas diversified defense network.
Kung magiging successful ang VFA negotiations, maaari itong magbukas ng pinto para sa future trilateral or multilateral exercises, halimbawa, PH France-Japan Maritime Patrols, o kaya joint humanitarian drills kasama ang mga Pacific nations. Makikita na natin ang bunga ng nasabing partnership. Noong Pebrero taong 2024, dumating sa Pilipinas ang French aircraft carrier na Charles de Gaulle, kauna-unahang beses sa kasaysayan. Ayon kay Ambassador Lasol, malaking milestone nito sa defense cooperation ng dalawang bansa. Bukod pa rito, nakiobserba rin ng France sa pinakahuling balikatan exercises, isa sa pinakamalaking military drill sa pagitan ng US at Pilipinas. Ibig sabihin, unti-unting pumapasok ang France sa regional defense landscape. Parehong maritime nations ang France at Pilipinas. Sabi ni Ambassador Lasol, pareho tayong may malalawak na karagatan, at parehong nakakaranas ng mga hamon gaya ng maritime security threats, illegal fishing, at pagbabago ng klima. Sa katunayan, inilunsad na ng dalawang bansa ang Blue Nations Initiative nitong June 2024. Layunin nitong palakasin ang pagtutulungan sa climate action, blue economy, environmental protection, at maritime defense. Napakahalaga nito lalo na't ang Pilipinas ay nasa harap ng mga tensyon sa South China Sea, isang rehiyong may geopolitical competition na kinasasangkutan ng malalaking bansa tulad ng China, US, at Japan. Bagamat wala pang final na dokumento, inaasahang ang VFA ay magbibigay daan sa mga sumusunod. Regular na joint military drills, port calls ng French Navy sa Pilipinas, training exchange ng mga sundalo, humanitarian and disaster response cooperation, intelligence sharing sa maritime domain. Malaki ang magiging epekto nito sa kakayahan ng Pilipinas na patatagin ang kanyang external defense, lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ng maraming kaalyado. Pero syempre, hindi mawawala ang mga issue. Tulad ng VFA ng US, siguradong magkakaroon ng diskusyon sa Senado at publiko tungkol sa sovereignty, legal jurisdiction sa mga foreign troops, at economic implications. Gayunpaman, ayon kay Defense Secretary Teodoro, layunin ng administrasyon na magkaroon ng maraming defense agreements hanggat maaari. Ito ay bilang paghahanda at depensa sa panahon ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Kaya mga kababayan, sa panibagong yugto ng defense diplomacy ng Pilipinas, ang tanong, handa ba tayong maging bahagi ng isang mas malawak na security network kasama ang mga bansang tulad ng France? Kung may opinyon kayo sa issue na ito, ay comment lang sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang balita ukol sa national defense at military affairs ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.